Another day dialysis session na naman nga para kay Papa. That is our Vlogmas Day 6. Ngayong araw nga, bago kami pumunta ng dialysis session ay nagpa-nebulize muna si Papa o nag-nebulizer muna siya. Recently nga ay nagkakaroon siya ng problema sa kanyang mga pag-ubo-ubo dahil napapansin ko hindi na siya tumitigil o papusulput-sulput at maplema. Aside sa dahil sa weather na to, dahil paulan-ulan tapos bilang iinit, ay meron na rin kasi siyang COPD. Sabi ng kanyang pulmo doctor, ito ay dulot ng kanyang pagyoyosi nung kanyang kabataan. Kaya sa lahat ng mga nagyoyosi dyan guys, tandaan ninyo, pag inabuso nyo talaga ang bisyo na yan, darating ang oras na sisingilin tayo ng ating mga katawan. Take it na dito sa may experience guys, ang hirap at magastos. Pagdating nga ay magpaparehistro muna kami dun sa logbook para naman nakapila na kami sa una. Lagi nyo nga napapanood sa mga shorts o mga reels natin sa Facebook, no? Na lagi tayong maaga dito sa ospital at sinishare ko sa inyo ang mga snippets ng dialysis time ni Papa dahil nga masaya na naka-record ang mga ito at babalik-balikan natin anytime. Kagandahan nga dito sa ospital ay mararamdaman mo na ang kapaskuhan. Dito nga sa nilalakaran namin, nakikita namin may paunti-unting nabumuong mga Christmas decor. Ayon nga sa ating mga nurses at mga staff ay meron silang pa-contest dito sa ospital. Ito ay ang Christmas Village Decoration kung saan naggrupo-grupo ang iba't ibang mga department para mag-decor ng isang side per floors dito sa buong hospital. Kaya naman inikot ko at sinilip ko ang ilan sa mga preparasyon ng mga departments dito at kung paano sila gaano ka-creative sa despite nga ng kanilang pagiging busy sa kanilang mga trabaho. At sa mga nakikita ko dito, hindi pa tapos ang ilan sa mga ito pero sobrang gaganda at creative dahil isa sa qualification ng contest na ito ay dapat hindi ka bibili. Sabi nila dapat daw recycled items lang ang gagamitin sa mga ito. Katulad dito guys, so puro karton lang yan na kinulayan tas nilagyan ng mga lumang decorations. Hindi sila nag-print. Hindi talaga sila nag-print, lahat ay manual. Nag-cut sila, nagdikit-dikit ng mga karton, ng mga gamit sa loob ng ospital. Ito, mga tissue boxes, mga bote ng soft drinks. Ayan yung mga lumang decorations na nakikita ko na dito sa ospital. Nakakatuwa naman. At yun nga, lagi naming nakikita yan dito ni Papa. Inikot ko pa ang ibang floors. Ito naman ang napaka-creative ng NICU o doon sa second floor, dun sa may ICU, sa may OR. Ito yung entry nila. Di ko sure kung sila to, pero nandun sa floor nila. Ayan, sobrang creative, no? Sana maging creative din tayo sa mga decorations natin para hindi nasasayang ang mga basura o ilan sa mga hindi nagagamit ng mga items sa mga bahay natin. Kaya naman, kudos sa departments at sa hospital na to dahil nabigyan nila ng highlight ang mga recycling, reusing, alam mo yun, mga ganung bagay. Talagang nakakatulong yan para sa ating mga environment. At nakakatuwa at nakaka-inspire dahil mas mararamdaman mo ang kapaskuhan kapag merong mga ganito sa iyong paligid. Nakakatuwa kasi lumalabas talaga yung creativity ng mga staff dito. Plus yung mga pasyente na may mga pinagdadaanan, pag nakita nila to, nalalighten ang kanilang mga pakiramdam dahil mararamdaman nila na, uy, Pasko na naman. Pag nag-uusapan nga natin yan, nabubulol na ako dahil dire-diretso yung pag-voice over natin, no? Mahirap mong mag-vlog araw-araw, ha? So, speaking nga niyan guys, ngayong araw ay nagsiselebrate ang aking papa, si Papa Dick, ng kanyang 5 taon sa pagdadialysis. Natatandaan ko nga, 5 years ago, talagang iniiwas-iwasan pa namin na madialysis siya. Sinusubukan pa namin yung ilang mga paraan para makasave sa kanyang kidney. Pero kasi CKD stage 5 na siya o renal stage. Ito yung end stage ng kidney niya kung saan malapit nang mag-fail talaga yung usage o ilang percentage na lang ang natitira. Kaya dialysis na lang ang tanging choice. At nandito na nga ako sa nakakatakot na part ng ospital sa cashier kung saan uubusin ang lahat ng dugo mo sa iyong wallet. Tapos nag-ikot pa nga ako sa paligid para mas maramdaman ko yung weather na malamig kasi nga medyo makulimlim ang panahon natin kaya maraming may ubo, may sakit, kaya mag-ingat kayo guys. Sabi ng mga doktor namin,
nauuso nga daw po ang mga sipon, ubo, kaya make sure na lagi tayong stay hydrated at nagiinom tayo ng ating mga vitamins. So yun nga, maraming salamat kay Lord dahil umabot at aabot pa sa mas marami pang taon si Papa ng 5 taon. At sa lahat ng mga nakasama namin, we're always praying for you mommies and daddies na nasa langit na. Maraming salamat po for being part of our life, lalo na ako dahil sobrang na-attach ako sa mga mommies and daddies ko na yan. At sa mga nandito pa't lumalaban, laban lang tayo mga mommies, daddies, sir, kuya. Mahal na mahal namin kayo at nandito lang ang buong pamilya natin para magtulungan sa bawat sessions natin every other day. At ito na nga, tapos na ang dialysis ni Papa. Maraming salamat din sa lahat ng nurses ng lugar na to, ng hospital na to. Maraming salamat, mahal na mahal namin kayo. We are one family. Pamilya nyo kami, maasahan nyo kami anytime. Maraming salamat po.